Dominant Protector. Credit to the author. 2,241-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naging sanhi din ito ng pag-atake ni Terence na tumama sa gwardya. Hindi lamang sumabog ang energy bomb sa dibdib ng guard, ngunit ang ikalimang estilo ni Terence ng Wildfire Fist, na sinamahan ng Divine Fire Bullet, ay tumama din sa katawan ng guard sa ika-10 estilo. Huli na nang magsimulang i-channel ng head guard ang kanyang chi para protektahan ang kanyang katawan, at nasugatan pa rin siya ni Terence. Kahit na ito ay isang bahagyang pinsala, ito ay isang malaking kahihiyan sa head guard. Ang mukha ng guard ay puno ng puot at galit habang pinandilatan niya si Terence na may dugong mga mata. Ang kanyang dibdib ay nagugulo dahil sa pag-atake ni Terence, at kinailangan niyang i-circulate ang kanyang practitioner's arts para pakalmayan ito. Good. Very good. Brat, minaliit na kita. Magagawa mo talaga ang ganoong kalakas na martial technique. Kung hindi ako nagkakamali, itong martial skill mo ay mayroon ng kapangyarihan ng ika-11 galaw, tama? Hindi inaasahan ni Terence na ang kanyang buong lakas na pag-atake ay magiging sanhi lamang ng pag-akyat ng dugo ng guard. Sandali lang at bumalik sa normal ang guard. Dahil dito ay lumamlam ang puso ni Terence. Siya. Napakahina pa rin. Ang kumpiyansa ni Terence ay umabot na sa pinakamataas sa pulong ng Hidden House, ngunit siya ay natama ng husto sa impact sa bulubundukin. Okay lang kung ayaw mong sabihin sa akin. Ayokong malaman ang sikreto mo. I have to say, mahinang sabi ng gwardya. Mayroon kang ilang mga kasanayan sa mga nakababatang henerasyon, ngunit hindi isang inhustisya para sa iyo na mamatay sa aking mga kamay. Kahit na ikaw ay isang mapagmataas na alagad ng isang sinaunang sekta, hindi ito isang kawalan ng katarungan. Bakit ayos ka lang? Ang paglipat ko ngayon ay parang pang-11 na paglipat your A Sky Class early phase, and you'd only able to use the 11th move at most. Kahit na ginamit mo ang iyong chi para protektahan ang iyong sarili, walang paraan na magiging maayos ka, di ba? Ito ang pinaka hindi maintindihan ni Terence. Nang inatake sina Zyrene at Sheena, nakipag-away siya sa Earth Classman, at hindi nakayanan ng Earth Classman ang martial skill ni Terence. Pero itong taong nasa harapan niya ay parang hindi man lang nasaktan. Gusto mo talagang malaman. Napangiti ng mahina ang head guard at sinabing, kung gayon, walang masama kung sasabihin ko sa iyo. Hahayaan kitang mamatay nang alam mo ang katotohanan. Ang galaw mo na ito ay may kapangyarihan at momentum, ngunit wala kang tunay na lakas. Umasa ka lamang sa mga hindi karaniwang pamamaraan upang itaas ang iyong lakas. Ang lakas ng iyong tunay na chi ay malayo sa sapat na ang iyong swerte sa sky, ngunit hindi sapat ang swerte mo. Matapos marinig ang mga salita ng guard, nagbago ang ekspresyon ni Terence. Hindi niya akalain na aabot sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Ito ang pinakamahirap na labanan ni Terence. Nagdesisyon na siyang umatras bago pa man magsimula ang laban. Kung totoo ang sinabi ng gwardya, hindi talaga niya kapareha si Terence. Sai, since confident ka naman, how about taking 5 of my moves? If you can take 5 of my moves, I'll give you the item and you can do whatever you want with it. Sinabi ni Terence na hindi sinasadya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ang mungkahi ni Terence ay nagulat sa gwardya. Hindi niya inaasahan na gagawa ng kakaibang kahilingan si Terence sa oras na ganito. Gayunpaman, ang mungkahi ni Terence ay nagpakilo sa bantay. Bagamat walang halaga si Terence sa kanyang paningin, at ang pagkuha sa buhay ni Terence at Jelay ay kasing dali ng pagbelang ng kanyang kamay, natakot siya na si Terence at Jelay ay maghiwalay at makatakas. Kung tumakas si Jelay, tiyak na hahabulin siya nito, ngunit kung tumakas si Terence, mayroong ilang mga variable. Kung talagang tumakas si Terence kasama ang dalawang Spirit Beast, Inner Core at pumunta sa apoy na Lion, wala talaga siyang magagawa. Siyempre, ang kayamanan ni Jelay ay mas mahalaga kaysa sa essence na chi pellet, ngunit ayaw palampasin ni Terence ang pellet. Sa pag-iisip nito, dahan-daang tumango ang guard at sinabing, okay, since that's the case, I'll take 5 of your moves. Sige, pagkatapos ay gagawa ako ng aking paglipat. Nag-relax si Terence at sinimulang i-compress pa ang energy bomb. Sa panlabas, si Terence ay mukhang may inihahanda siya. May gagawin ka ba o hindi?
Nakita ng gwardya na hindi kumikilos si Terence, at sumimangot, naiinip. Atake. Hindi ba kailangan kong maghanda sandali? Ngayon lang, walang nagawa sa iyo ang mabangis kong pag-atake. Sa pagkakataong ito, kailangan kong maghanda pa at gumawa ng walang awa na hakbang. Sabi ni Terence. Bilisan mo. Malamig na ngumuso ang head guard. Nakaisip pa siya ng malupit na galaw. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Terence, ngunit naisip niya na may gustong gawin sa kanya si Terence kapag hindi siya handa. Gayunpaman, malamig na tumawa ang gwardya sa kanyang puso. Isang Sky-class master, sa tingin mo maaari mo lang siyang atakehin. Malapit na. Sabi ni Terence. Hindi nakaimik ang head guard. Naisip niya sa kanyang sarili, kung hindi ako natatakot sa gulo, natatakot na tumakas kasama ang mga panloob na core ng dalawang spirit beast, hindi na ako mag-abala pang laruin ang larong ito sa iyo. Gayunpaman, si Terence ay nakatayo pa rin doon ng mahinahon, na para bang siya ay gagawa ng hakbang, ngunit sa parehong oras, siya ay tila hindi. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Nag-alala si Jelay, at gustong hilingin sa Skybolt na baboy na tawagan ang malaking apoy na layon para sa tulong, ngunit sumuko siya sa ideyang iyon nang maalala niya ang sinabi ng malaking apoy na layon. Kung ang apoy na layon ay handang sumama sa kanila, matagal na itong ginawa. Hindi ito lumabas dahil mayroon itong sariling mga dahilan, at hindi ito mapipilit ni Jelay. Nag-aalala siyang tumingin kay Terence, hindi alam kung ano ang gusto nitong gawin. Natigilan si Terence hanggat kaya niya kung kahit ang ika-11 kamao ay walang magawa sa head guard, kung gayon ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang energy bomb. Ang mahiwagang sandata ni Terence ang gumagana sa bawat oras kahit anong antas ka, sisubog ka pa rin. Gayunpaman, ang kahinaan ng paglipat na ito ay tumagal ng mahabang panahon upang magamit. Kung hindi binigyan ng kalaban ng oras si Terence, wala siyang magagawa. Tapos ka na ba? Kung hindi ka kikilos ngayon, magbabago ang isip ng matandang master na ito. Hindi alam ng guard kung ano ang ginagawa ni Terence, ngunit naiinip na siya. Nako, malapit nang matapos. Maestro ka, dapat bigyan mo man lang ako ng oras para maghanda, di ba? Sabi ni Terence. Maaari kang maghanda, ngunit ano ang gusto mong gawin sa walang katapusang paghahandang ito? Hindi kaya't sinusubukan niyang magpalipas ng oras at mag-isip ng paraan. Ang gwardya ay hindi tanga. Si Terence ay nasa kalagitnaan lamang ng Earth class, at gaano man siya kalakas, wala siyang magagawa sa kanya. Ang mga kilos ni Terence ay kainahinala. Walang katapusan to. Gagawa ako ng isang malaking hakbang, at kailangan itong gawin sa isang lakad, kaya kailangan kong mabawi ang aking lakas. Sabi ni Terence, sinadyang huminto. 2,242. I was injured yesterday, and it was very serious. Alam mo naman na ang move na ginamit ko sa'yo kanina lang ay naubos ang lakas ko, kaya kailangan kong bumawi. Nagpatuloy siya. Kung gayon bilasan mo. Natural na alam ng gwardya ang tungkol sa pinsala ni Terence, at tumango siya habang iniisip niyang may katuturan ito. Alam ko. Mahinang sumagot si Terence, ngunit napatunayan ang kanyang hula, malamang na ang taong ito ay lalaki ni Lowell. May mga dahilan si Terence kung bakit siya nagpakita dito kahapon, tanging si Lowell at Lazaro lang ang nakakaalam na siya ay nasugatan. Ang iba ay patay na lahat. Tila hindi nagulat ang gwardya nang sabihin sa kanya ni Terence ang tungkol sa kanyang pinsala, na para bang naiintindihan niya ang lahat, na nagpapatunay na alam niya ang tungkol dito. Ang tanging hindi sigurado ngayon ni Terence ay ang relasyon ng head guard at ng pamilya Tegan. Kung tungkol kay Terence, hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan ang pamilya Tegan na sirain ang sinaunang sekta ni Uncle Fredo. Ni hindi nila kayang hawakan ang isang maliit na apoy na layon, pabayaan ang isang malaking sinaunang sekta. Ngunit, kung ang sekta ni Tito Fredo ay hindi nila sinira, kung gayon saan nanggaling ang head guard na ito? Paano niya malalaman ang tungkol sa kayamanan? Ang tanging posibleng paliwanag ay ang pamilya Tegan ay hindi maiiwasang nauugnay sa mga kaaway ni Tito Fredo. Naghintay pa ng 10 minuto ang head guard bago siya tuluyang hindi nakayanan. Little brat, are you done? Kung hindi ka kumilos, ako mismo ang magpapahatid sa'yo. Napabuntong hininga si Terence sa kanyang puso. Malayo pa siya sa sapat. 1/3 lamang ng kanyang enerhiya ang naipon niya.
Ang energy bomb na ito ay maaaring magdulot ng nakamamatay na pinsala sa ikalimang gwardya kahapon, ngunit si Terence ay walang tiwala sa lahat laban sa taong ito sa kanyang harapan. Ngunit sa ibabaw, seryosong tumango si Terence. Here it comes, take this. Wildfire Feast, first form. Sa pamamagitan nito, ginamit ni Terence ang unang anyo ng Wildfire Fist, ngunit ang anyo na ito ay nagsasanay sa sarili sa hangin at hindi umatake sa bantay. Higit pa rito, sinusubukan ni Terence ang kanyang makakaya na pabagalin ang bilis ng kanyang suntok nang hindi naaapektuhan ang pag-unlad at lakas ng kanyang Wildfire Fist. Samantala, pinipiga pa rin ng kaliwang kamay ni Terence ang energy bomb. Narinig ng gwardya na gagamitin na ni Terence ang kanyang kakayahan, ngunit hindi siya nanlaban. Ginamit niya ang kanyang chi para protektahan ang kanyang katawan. Sinabi niya ang 5 galaw, at isa siyang sky class mula sa lugar na iyon. Paano niya babalikan ang kanyang salita laban sa isang earth class mid-phase? Kaya naman, walang balak gumanti ang gwardya. Handa na siyang tanggapin ang hakbang ni Terence. Gayunpaman, hindi man lang siya sinaktan ni Terence nang handa na siya. Dahil dito, hindi na nakaimik ang gwardya. Baliw ba ang lalaking ito? Matapos maghanda ng mahabang panahon, nag-practice siya ng isang galaw sa hangin. Gayunpaman, hindi pinansin ng gwardya si Terence at malamig na humagulgol, patuloy na ginagamit ang kanyang chi upang protektahan ang kanyang katawan. Wildfire Feast, second style. Patuloy na ina-activate ni Terence ang kanyang kakayahan, ngunit sa pagkakataong ito, nagsasanay pa rin siya ng mag-isa. Wala siyang balak na salakayin ang gwardya. Bata, gusto mo akong paralisahin at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataong palihim na atakehin ako, di ba? Sinusubukan ng gwardya na hulaan ang intensyon ni Terence. Hulaan niya na walang kumpiyansa si Terence na labanan siya ng harapan, kaya naghahanap siya ng pagkakataon. Siya ay nagsasanay sa kanyang sarili upang lituhin siya at gawin siyang pababain ang kanyang bantay bago gumawa ng isang palihim na pag-atake. Ito lang ang naisip ng guard. Ano pa ang magagawa ni Terence kung hindi talaga siya nagsimulang umatake? Wildfire Feast, third style. Tulad ng iniisip ng guard, ginamit na ni Terence ang ikatlong estilo ng Wildfire Feast. Kahit na bumagal na si Terence, ang pag-activate ng mga kasanayan sa martial arts ay nangangailangan ng pagpapatuloy. Sa pamamagitan lamang ng pagsasalansa ng bawat galaw ng sabay-sabay, ganap na mailalabas ang kapangyarihan ng huling estilo. Kakagamit lang ni Terence ng ikalimang estilo ng Wildfire Fist at isang maliit na energy bomb, at wala itong nagawa sa guard. Kaya sa pagkakataong ito, bibigyan siya ni Terence ng isang bagay na mas malupit pa. Siyempre, kung hindi iyon gumana, kailangan niyang malaman ang ruta ng pagtakas. Ikaapat na estilo ng Wildfire Fist. Nagamit na ni Terence ang ikaapat na estilo. Sumimangot ang head guard. Nakaapat na galaw ka na. May natitira pang huling galaw. Kung hindi mo ito gagamitin, bibilangin ko ito habang ginagamit mo. Kailangan niyang paalalahanan si Terence paano kung sabihin niyang nag-iinit lang siya pagkatapos niyang tapusin ang fifth move at hindi iyon itinuturing na isang move. Mababaliw ang guard. Oh, alam ko, ang ikalimang estilo ng Wildfire Feast. Sabi ni Terence habang pinapagana niya ang ikalimang estilo ng Wildfire Feast. Sa sandaling iyon, gumalaw ang katawan ni Terence. Nanliit ang mga mata ng ulo ng guard at isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngumisi siya sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, ang unang apat na galaw ay mga pagkukunwari. Ang huling hakbang ay ang pinakahuling hakbang na handa ng gamitin. Gayunpaman, paano kung ito ay isang malaking hakbang? Kahit na ang nakaraang apat na galaw ay pawang mga pagkukunwari, at si Terence ay kailangang magpahinga ng mahabang panahon bago gamitin ang ultimate move na ito, nakita pa rin ng head guard si Terence bilang isang ginugol na puwersa. Ayon kay Lowell at Lazaro, tiyak na nasugatan si Terence ng ikalimang gwardya. Gayunpaman, kahit nahulaan niya ang layunin ni Terence, nakatayo pa rin doon ang gwardya. Tiwala siya na sa kanyang purong chi na nagpoprotekta sa kanya, hindi siya sasaktan ni Terence. Hanggat tinatanggap niya ang pag-ataking ito mula kay Terence, ibibigay ni Terence ang kayamanan ng masunurin, na nagel iligtas sa gwardya sa anumang bagay. Bang, bang 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 bang. Habang dumaraan ang figure ni Terence, may dalawang malakas na tunog. Ito ay ang Chi Bomb, ang ikalimang estilo ng Wildfire Fist, at ang Divine Fire Bullet, ang ikalabing isang estilo, na mas malakas pa. Path.
Nagluwa ang headguard ng isang subo ng dugo. Tumingin siya kay Terence nang hindi siya makapaniwala na nasugatan siya ng isang Earth-class mid-face lang. Upang makalusot sa tunay na proteksyon ng chi ng isang tao, kahit na ito ay isang ordinaryong eksperto sa parehong antas, ito ay medyo mahirap. Gayunpaman, matagumpay na nasira ni Terence ang kanyang purong energy defense at nasugatan siya. Hindi tumigil si Terence pagkatapos ng pag-atake. Muli niyang ginamit ang ikalimang anyo ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan. Ang kanyang dalawang kamao ay nahati sa 10, at lahat sila ay dumapo sa dibdib ng gwardya na ang bomba ng enerhiya ni Terence ay nabasag. Bagamat ang 10 suntok na ito ay hindi kasing lakas ng ikalimang galaw ng Wildfire Fist na sinamahan ng Divine Fire Bullet, ang Wildfire Fist ay makakapagbigay lamang ng malaking kapangyarihan sa isang pagkakataon. Kung ito ay ginamit ng mag-isa, maaaring hindi ito kasing lakas ng epekto ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan. Tungkol sa bala ng apoy, isa na lang ang natitira, at ayaw itong sayangin ni Terence. Ang una ay nasayang na at hindi nakagawa ng malaking pinsala sa gwardya, at ang pangalawa ay may epekto, ngunit hindi ito umabot sa epekto na inaasahan ni Terence. 2,243. Pagkatapos ng 10 suntok, tumingin si Terence sa gwardya nang makabawi siya sa kanyang pagkabigla. Mabilis siyang tumalikod at umatras, ayoko nang direktang makaharap ang gwardya. Ang naunang suntok na sinamahan ng Wildfire Fist ng Divine Fire Bullet ay nagdulot na ng ilang pinsala sa headguard. Ang huling 10 suntok na ito ay naging sanhi ng pag-ikot ng dugo sa kanyang dibdib, at nagluwa siya ng isa pang subo ng dugo. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pinsala ay isang bahagyang pinsala lamang, hindi malubha. Ganunpaman, malamig ang mukha ng guard. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ng dugo sa kanyang bibig gamit ang kanyang manggas. Malamig niyang tiningnan si Terence, napakagaling, mayroon kang ilang mga kasanayan. Gayunpaman, iyon lang ang mayroon dito. Hoy, lumang bagay? Ito ay hindi maganda sa pakiramdam, tama. Tinutuyan ni Terence ang headguard, ngunit tumitibok ang kanyang puso, magagamit ba niya ang pagkakataong ito para makatakas? Ano ang mga pagkakataong matagumpay na makatakas? Ang last move mo? Kung hindi ako mali, dapat 3 moves. Hindi tanga ang gwardya, masasabi niyang 3 galaw ang ginamit ni Terence nang umatake siya. Sumimangot si Terence, hindi rin tanga ang guard. Nasabi niya ang pagkakaiba sa pagitan ng Chi Bomb, Wildfire Fist, at Wood Forest 1000 Transformation. Hindi ba pwedeng sabay silang i-activate? Fine, hindi makikipagtalo sa iyo ang matandang master na ito. Malamig ang mukha ng ulo ng guard habang walang pakialam na sinabi niya, natanggap na ng matandang ito ang iyong paglipat, kaya oras na para ibigay ang bagay gamit ang 2 kamay, tama. Bagay. Nasabi ko na dati, kung gusto mo, kunin mo na. Sabi ni Terence. What's wrong? You're not keeping your word? Are you trying to cheat people? Ang ekspresyon ng ulo ng guard ay agad na naging hindi magandang tingnan. Nagsisinungaling. Kailan ako nagsinungaling? Old thing? I've never treated you as a human. I only treat you as an old dog. Tumawa si Terence, ngunit lihim niyang tiningnan si Jelay, sinabi sa kanya at sa skyboat na baboy na humanap ng pagkakataong makatakas. Naubos na niya ang lahat ng lakas niya ngayon, ngunit wala siyang magawa sa matanda. Ang bomba ng enerhiya ay hindi ganap na nakompres, ngunit walang sapat na oras. Wala talagang magawa si Terence sa matandang ito. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng Sky Class at Sky Class ay hindi isang bagay na maaaring mabawi sa pamamagitan lamang ng ilang mga galaw at normal na mga card. Good? Very good. Since that's the case, huwag mong sisihin ang matandang ito sa pagiging impolite. Galit na galit ang head guard. Oo, galit na galit talaga siya. Nagalit siya kay Terence dahil hindi niya tinupad ang kanyang salita. Siya ay isang dalubhasa mula sa lugar na iyon at madalas na sinasabing ang orthodox ng mundo ng martial arts. Kahit noong sinira niya ang mga sekta dito, nakahanap siya ng dahilan para gawin iyon. Kaya, nangako siya kay Terence ng 5 galaw, at binigyan niya si Terence ng 5 galaw. Hindi niya akalain na gagawin ito sa kanya ng isang junior. Nang sabihin niya ito, ang mapula niyang mukha ay napuno ng matinding pagpatay. Hindi gustong iwan ni Jelay si Terence, ngunit wala siyang pagpipilian.
Si Terence ay lumaban ng husto para lang protektahan ang kahon sa kanyang mga braso, hindi ba? Kung ang kahon ay kinuha, ang lahat ng pagsisikap ni Terence ay magiging walang kabuluhan. Magiging pabigat siya kay Terence kung mananatili siya rito, kaya tumalikod siya at tumakbo sa hudyat ni Terence. Gusto mong tumakbo? Magkasama tayo dito. Nagalit talaga ang gwardya, ayaw niyang saktan siya, at nagpaplanong ibalik siya para harapin ng mga nakatataas, ngunit kung tumakas siya, kailangan muna niyang saktan. Dahil doon, nanliit ang mga mata ng guard, at isang malakas na chi ang lumabas mula sa kanyang katawan habang siya ay naging anino na bumaril patungo kay Jelay ng may labis na puwersa. Ang 8 trigrams na robe sa kanyang katawan ay namamaga sa ilalim ng epekto ng kanyang tunay na enerhiya, na naglalabas ng hugong na tunog. Halatang galit na galit talaga siya at hindi man lang nagpigil. Hindi inakala ni Terence na ang head guard ay susuko sa kanya at pupunta para sa tumatakas na araw na si Jelay, hindi niya maiwasang sumimangot. Sa hitsura nito, mali ang pagkalkula niya. Gaano man kagalit ang head guard na ito, hindi siya nawala sa katinoan at naaalala pa rin ang kanyang layunin. Tila hindi gagana ang plano niyang hayaang makatakas si Jelay ng mag-isa sa kaguluhan, hindi ito binili ng head guard. Ang kanyang mga mata ay nasa kahon sa mga bisig ni Jelay, na sinundan ng dalawang Spirit Beast Core. Ang panloob na kaibuturan ng isang espiritual na hayop ay isang laruan lamang para ipakita ng Lowell. Hindi mahalaga kung mayroon siya o wala. Hanggat nakuha niya ang kahon na ito at ibinigay sa lugar na iyon, magiging madali ang pagkuha ng ilang espiritual na hayop na panloob na core bilang isang gantimpala. Walang mapagpipilian si Terence, kailangan niyang harapin ito ng maaga. Tinulak niya ang dalawang paa mula sa lupa, at sa isang pagsabog ng enerhiya, ang kanyang katawan ay naging isang kidlat, na humaharang sa harap ni Jelay. Sa kabutihang palad, si Terence ay may karanasan na bilang isang assassin noon, at sa kanyang Kat-Anji tanging footwork, hindi siya mas mahina kaysa sa bantay na nasa harapan niya. Gayunpaman, hinaranggan ito ni Terence, ngunit sa dalawang tunog ng pong-pong na nagmumula sa kanyang dibdib at tiyan, pinalipad si Terence ng gwardya, at bumagsak siya ng husto sa lupa. Brat, hindi ko pa nga nagagamit ang martial technique ko mahina ka na. Malamig na sabi ng guard habang nakatitig kay Terence. Sky class early phase, iyon lang ba ang mayroon ka? Tumayo si Terence mula sa lupa. Sa totoo lang, ang isang galaw ng ulo ng guard nang hindi gumagamit ng anumang mga kasanayan ay mas mahusay kaysa sa ikasampung anyo ng ikalimang guard kahapon. Ngunit hindi ito nilabanan ni Terence, ginamit niya ang lahat ng kanyang chi para protektahan ang kanyang katawan, at habang nasa ere siya, pumasok siya sa Jade Space para mabilis na gumaling. Gayunpaman, alam ni Terence na hindi na siya makakatagal pa. Kailangang mag-isip ng plano si Terence, kung hindi, siguradong patay na siya. Tiningnan niya ang kahon sa mga braso ni Jelay, at nagdesisyon. Mula sa paraan ng pag-atake ng gwardya kay Jelay nang tumakas ito, masasabi niyang ang pangunahing target ng guard ay ang kahon. Kung kinuha ni Terence ang kahon mula kay Jelay at tumakbo patungo sa kuweba ng leon, ano ang kanyang mga pagkakataong manalo? Si Terence ay may magandang kombinasyon ng footwork, ngunit hindi siya 100% sigurado na makakatakas siya. Ngunit paano kung nagngangalit siya at hindi pinansin ang mga kahihinatnan? Iniwan ang kanyang likod na nakabukas sa head guard, walang pakialam sa kanyang mga pag-atake, hanggat pinipigilan niya ang kanyang hininga at patuloy na ginagamit ang tunay na chi sa espasyo ng Jade upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Paano kung tumakbo siya ng tuluyan ng hindi nagtatanggol? Sa ganitong sitwasyon, ang mga pagkakataon ay 50 hanggang 50. Hanggat hindi mahulog si Terence at patuloy na tumakbo, makakarating siya sa kuweba ng leon ng apoy at tutunog ang alarma. Ngunit, kung hindi mahuli ng gwardya si Terence, maaari ba siyang tumalikod at harapin si Jelay? Sa kasong ito, kinailangan ni Terence na kumbansihin ang pamilya ng malaking fire lion na hawakan ang bantay sa pasukan ng kuweba. Hindi ito dapat maging malaking problema. 2,244. Bagaman sinabi ng head guard na ayon sa mga patakaran, ang mga espiritong hayop ay hindi pupunta sa itaas na palso, ang gitnang palso ay ang teritoryo ng mga espiritong hayop. Kung ang mga magsasaka ng tao ay dumating sa gitnang palso, pakakawalan pa ba sila ng mga espiritong hayop? Sa pag-iisip na iyon, huminga ng malalim si Terence at naghanda na tumakbo, ngunit tila nakita ng gwardya ang kanyang iniisip at malamig na sinabi, "Brat, huwag mong isipin na tumakas.
Kung maglakas loob kang tumakbo, papatayin ko muna ang kasama mong babae sa isang hampas ng palad, at pagkatapos ay hahabulin kita. Nakita ng gwardya ang takot ni Terence at nagbanta. Kasuklam-suklam. Inilabas ni Terence ang salita. Hindi niya akalain na malalaman ng gwardya ang plano niya, pero sa sobrang asar niya, wala siyang magawa. Hindi mahalaga kung ang gwardya ay nagsasabi ng totoo o hindi, si Terence ay hindi naglakas loob na subukan. Ang isang tao na may maliit na pagpaparaya ay hindi isang Ginoo na walang lason. Gusto ko sanang iwanang buo ang bangkay mo, pero nawalan ka na ng pasensya sa akin. Brat, pwede ka nang mamatay. Hindi sumasang-ayon ang head guard. Kinaway-kaway ng head guard ang kamay niya habang nagsasalita at may lumabas na malambot na letigo sa kamay niya. Mga armas. Huminga ng malamig si Terence. Narinig niya na ang Sky Class Masters ay maaaring gamitin ang kanilang mga kasanayan sa mga armas, na nagpapataas ng kanilang kapangyarihan, ngunit hindi pa niya ito nakita noon. Hindi niya akalaing makikita niya ito sa unang pagkakataon dito. Ang pag-atake ng guard nang hindi gumagamit ng anumang martial arts ay sobra-sobra na para mahawakan ni Terence, at bagamat nag-aksaya siya ng maraming oras sa kanya, nagawa pa rin niya mabawi ang karamihan sa kanyang mga pinsala, ngunit sinong mag-aakala na ang lalaking ito ang maglalabas ng kanyang sandata. Napaawang ang bibig ni Terence, sigurado siyang malas, paulit-ulit na natatalo sa bulubundukin. Naubos na kaya niya ang lahat ng swerte niya sa Hidden House meeting? Kailangan ba natin ng mga armas para harapin ang isang mid-earth rank? Huminga ng malalim si Terence. Walang pakialam ang gwardya kay Terence. Masasabi niya na napakatuso ng batang ito at hindi niya binibitawan ang anumang pagkakataong magbalik loob. Since that was the case, hindi na rin siya nagpapigil. Itinaas niya ang kanyang malambot na letigo, at agad itong binalot sa isang layer ng berdeng chi. Mabilis niya itong hinampes kay Terence, ang unang galaw ng galit na dagat at ligaw na alon. Isang malaking puwersa ang bumagsak kay Terence, at nagulat siya. Hindi siya naglakas loob na harapin ito, at kinuha si Jelay mula sa kanyang likuran, ipinadala ang kanyang chi upang protektahan silang dalawa habang siya ay umikot sa kanyang mga hakbang at umiwas sa gilid. Boom! Dama po ang malambot na letigo kung saan nakatayo ngayon si Terence, at ang malaking puwersa ay tumama sa Laryo ng malakas na putok. Ang ledrilyo ay lumipad ng may napakalaking puwersa, at ang lugar kung saan ang Laryo ay orihinal na ngayon ay isang malaking hukay. Mabilis na umiwas si Terence, ngunit nataman pa rin siya ng puwersa ng whip. Punit-punit ang damit ng kanyang kanang braso, at kitang-kita ang kanyang buto. Masyado siyang malakas. Iyon lang ang nasa isip ni Terence. Naiwasan na niya ito, at ginamit niya ang kanyang dalisay na chi para protektahan ang kanyang sarili, ngunit ang lakas ng whip ay nasugatan pa rin siya ng husto, hindi banggitin na tinamaan siya nito. Ito ay marahil tulad ng sinabi ng head guard. Kung matamaan siya ay isang nakamamatay na suntok at maiiwan siya dito. Lumipad ang alikabok sa buong lugar, at naging seryoso ang mukha ni Terence nang maramdaman niya ang halos manhid niyang kanang braso. Isang Sky Class Early Phase ang ganitong uri ng kapangyarihan ay higit pa sa Mid-Phase Earth Class ni Terence na nakakaalam kung ilang beses. Pinapait nito ang puso ni Terence. Mabilis siyang umiwas. Ngumisi ang head guard. Hindi man lang niya pinuntirya ang galaw na iyon at basta-basta lang itong nabunot. Hindi niya ito pinansin at nanunukso lang ang sinabi niya, makikipaglaro rin ang matandang ito sa iyo. Hahagupitin ka nitong matandang ito ng 5 beses. Kung makahaharang ka ay pakakawalan ka ng matandang ito. Paano na? Napaawang ang bibig ni Terence, ang matanda ay malinaw na sinusubukang magpakatanga. First move pa lang iyon, at sa lakas ng kanyang Sky Class Early Phase at sa malambot na letigo, isa na itong nakakabigla na puwersa. Kung ginamit ng lalaking ito ang pinakamalakas niyang galaw, mabubuhay pa kaya siya. Pabayaan ang 5, baka hindi na makaiwas si Terence ng isa pa. Mabuti. Ito ay isang deal. Bagamat alam niyang pinaglalaroan siya ng matandang ito, wala siyang ibang magagawa kundi ihanda ang sarili sa oras na ito. Mas mabuting huwag kang mamatay ng mabilis. Masyadong boring yan. Inalis ng gwardya ang letigo at itinaas ang kanyang ulo para ngumiti kay Terence. Muli niyang itinaas ang kanang kamay at bahagyang iginalaw ang katawan, ang panglabing isang galaw ng galit na dagat at ligaw na alon. F***. Narinig ni Terence ang sigaw ng guard at halos lumuwa ng dugo. Iyon ay ang unang anyo, at ngayon ay ang 12.
Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas na hakbang ng Sky Class Early Phase ay marahil ang pang-11 na hakbang, at malinaw na sinusubukan ng taong ito na patayin siya sa isang galaw. Subconsciously, ang unang naisip ni Terence ay tumakbo. Hindi niya mahawakan ang latigo sa ulo, mamamatay siya kung gagawin niya, kaya muli niyang pinaandar ang kanyang footwork. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay parang gusto siyang patayin ng gwardya. Ang latigo ay parang uod sa kanyang mga buto, na nagwawalis saan man umiwas si Terence, hindi siya binibigyan ng pagkakataong magtago man lang. Hindi na magagalit si Terence nang makita niya ang layunin ng pagpatay sa mga mata ng guard. Old thing, kapag nakabangon na ako, ikaw ang una kong papatayin. Masyadong naagrabyado si Terence sa labanang ito. Siya ay nakikipaglaban sa isang tao na ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya, at ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Kahit anong pilit ni Terence, wala siyang magawa sa lalaking ito. Gayunpaman, wala nang puwang si Terence para magmanyobra. Buong lakas niyang binuhat si Jelay at inihagis sa hangin. Wala siyang pakialam kung saan niya ito ihahagis, hindi niya maiiwasan ang latigo na ito, kaya't maaari na rin niyang dalhin ito sa ulo. Hindi siya mamamatay kaagad pagkatapos matamaan. Si Jelay, sa kabilang banda, ay hindi gaanong mabuti, malamang ay patay na siya pagkatapos na hagupitan. Bang! Sa sandaling itinaboy ni Terence si Jelay, ang latigo ay dumating sa kanyang mukha, damapo sa kanyang dibdib. Lumuwa si Terence ng isang subo ng dugo habang siya ay napaatras ng 2 hakbang, bumagsak sa lupa na may maputlang mukha. Masyadong malakas ang puwersa ng latigo. Kahit na may proteksyon ng kanyang chi, nararamdaman ni Terence na ang lahat ng kanyang mga tadyang ay nabali, at karamihan sa kanyang mga organo ay nasugatan. Kung hindi niya ginamit ang momentum ng kanyang paglupag para ilihis ang ilan sa puwersa sa ledrilyo sa ilalim ng kanyang mga paa, mas malala pa sana siyang nasugatan. Gayunpaman, ang ledrilyo sa ilalim ng mga paa ni Terence ay nadurog na sa mga piraso. Alam ni Terence na hindi niya ito kakayanin, kaya hindi na siya nag-abala pang tumayo. Napahiga siya sa lupa at nagsimulang magpaikot sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mabilis na pinagaling ang nasugatan niyang katawan. 2,245. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay masyadong malubha at hindi na gumaling sa maikling panahon. Kung hindi dahil sa katotohanang humihinga pa si Terence, isang normal na practitioner ang namatay sa isang iglap. Sa kabutihang palad, mayroon si Terence ng Jade Space, na isang backup na pakete, na nagpapahintulot sa kanya na pagalingin ang kanyang mga pinsala anumang oras. Hindi siya namatay. Medyo nagulat ang gwardya, ang Earth Class mid-phase na ito ay talagang kahanga-hanga, maging ang lakas ng kanyang mga pag-atake o ang kanyang pagpaparaya sa mga pinsala, mas malakas siya kaysa sa ibang mga manlalaban sa Earth Class. Gayunpaman, kung mas marami ang ganitong uri ng tao, mas malakas ang layunin ng ulo ng guard na pumatay. Kapag lumaki na ang lalaking ito, tiyak na maghiganti siya. Earth Class Mid-Phase at Sky Class Early Phase, parang may ilang level pa, pero napakabata pa ni Terence, Mid-Phase Earth Class. Sino ang makakasiguro na hindi siya makakatuntong sa Sky Class sa loob ng ilang taon? Sa sandaling pumasok si Terence sa Sky Class, mawawala na ang kalamangan ng head guard kung makakalaban pa rin ni Terence ang mga tao na mas mataas sa kanyang level, pagkatapos ay aalisin ang buhay ng head guard maaga o huli. Kaya naman, upang maiwasang mangyari ito, nagpa siya ang gwardya na putulin ang mga damo at alisin ang mga ugat. Kailangan niyang patayin si Terence anuman ang mangyari. Ang puso ni Jelay ay parang tinamaan ng higanteng martilyo habang nakatingin kay Terence, na bumagsak sa lupa sa sakit. Pinagsisisihan niya talaga ang pagpunta niya rito. Hindi niya dapat ginalugad ang mga sikreto ng kanyang mga magulang, at hindi niya dapat dinala si Terence. Upang maprotektahan siya, hindi siya nagdalawang isip na mawala ng buhay. Paano siya makakaganti sa kanya? Ngunit, alam ni Jelay na patay na si Terence, at siya na ang susunod. Kalimutan mo na ito, kung hindi kita masusuklian sa buhay na ito, tiyak na gagawin ko ito sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, ako ang magiging kasintahan mo, isang manliligaw na pagmamay-ari mo ng buong buo. Ang mga mata ni Jelay ay puno ng luha habang nakatingin kay Terence sa lupa, halos hindi humihinga. Siyempre hindi siya patay. Lumuwa si Terence ng isang subo ng dugo, matandang bagay, saang sekta ka galing. Kung mamatay ako, mamamatay ako ng may malinaw na pag-iisip at maghihiganti ako sa iyo sa susunod kong buhay.
Ano, gusto mong makakuha ng impormasyon mula sa akin? Tumigil ang gwardya, hindi inaasahan na magtatanong ng ganoon si Terence bago siya mamatay. Oo naman. Kung hindi, hindi ako mamamatay ng matiwasay. Sinusubukan lang ni Terence na bumili ng oras ang kanyang mga pinsala ay masyadong malala, at kailangan niyang gumaling sa lalong madaling panahon. I'm sorry, but you can only die with your eyes wide open. Hanggang ngayon, hindi pa rin masabi ng head guard ang kapangyarihan sa likod niya. Bagamat hindi ito isang malaking sikreto sa isang partikular na antas, may ilang bagay na hindi masasabi. Sige, hindi na ako magtatanong. Saka, ano ba talaga itong bagay na ito na gusto mong agawin? Para saan to? Binago ni Terence ang paksa. Oh, hindi mo alam. Natigilan ng gwardya, hindi inaasahan na lalong magiging katawa-tawa ang mga tanong ni Terence. Kung alam ko, kailangan ba kitang tanungin? Tanong ni Terence. Kung hindi mo alam, paano mo nalaman ang lugar na ito? Sino ang nagpadala sa iyo dito? Naguguluhan na tanong ng head guard. Akala niya malalaman ni Terence at Jelay kung ano ang kayamanan at para saan ito ginamit, pero hindi pala. Gaya ng kasabihan, ang mga salita ng isang tao ay mabait kapag malapit ng mamatay kahit isang tulala ay malalaman na si Terence ay hindi magtatagal upang mabuhay. Buhay pa siya, ngunit maaga o huli ay mamamatay siya. Kaya, hindi talaga alam ni Terence kung para saan ang bagay na iyon. May mapa tayo. Pumunta tayo dito ayon sa mapa. Diretsyong sabi ni Terence. Kaya pala. Saan nanggaling ang mapa? Biglang kumislap ang mga mata ng head guard. Buti na lang hindi nila alam. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam ng tunay na paggamit ng kayamanang ito, mas mabuti. Akala niya ay may koneksyon ang dalawang ito sa 2 taong hinahanap nila, at iniingatan siya ng head guard dahil ayaw niyang kumalat ang balita tungkol sa kayamanan. Gusto niyang imbestigahan ang mga nakatataas ang relasyon sa pagitan niya at ng 2 taong hinahanap nila, at kung gaano karaming tao ang nakakaalam nito. Ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Dahil hindi alam ng 2 taong ito, maaari silang mamatay. Pagkatapos nilang mamatay, hindi na ipagkakalat ang sikreto ng kayamanan. Una, sabihin mo sa akin, ano ang nasa kahon? Tanong ni Terence. Hagil sa akin. Since that's the case, you don't have to say anything more. Go to hell. Malamig na tumawa ang head guard. Dahil doon, muling itinaas ng gwardya ang malambot na letigo sa kanyang kanang kamay, at napuno muli ng malakas na berdeng chi ang malambot na letigo. Sa susunod na sandali, ang malambot na letigo ay sumambulat at tumama patungo sa ulo ni Terence. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence kung mabali ang ulo ng letigo, hindi niya ito maaayos kahit nasa sining ng Dragon Mastery. Siya subconsciously gumulong sa gilid sa pagkabigla at takot, mukhang lubhang kalunos-lunos. Gayunpaman, ang letigo ay tila may mga mata habang sinusundan nito ang direksyon na pinuntahan ni Terence. Hindi namamalaya na ipinikit ni Jelay ang kanyang mga mata habang ang letigo ay malapit nang tumama kay Terence, nang marinig lamang ang isang malakas na kalabog. Ito ay tunog ng 2 sandata na nagsasalpukan. Isang bahagi ng itim na metal na pamalo ang hamarang sa malambot na letigo, at nang magtagpo ang letigo at ang pamalo, isang malaking banggaan ng enerhiya ang naganap. Isang pula at berdeng purong enerhiya ang sumabog sa punto ng contact, at pinalipad ng malakas na puwersa si Terence ng ilang metro ang layo. Gayunpaman, ang mga shockwaves lamang mula sa sagupaan ng 2 purong chi ang nakaapekto kay Terence. Hindi gaanong nasaktan si Terence. Sa halip, ginamit niya ang shockwaves para itulak si Terence palayo sa gitna ng banggaan. Itong matandang ito ang nagbigay ng mapa, ano ang gusto mo? May hawak na itim na pamalo ang isang matandang magulo ang buhok at gutay-gutay na damit. Tumayo siya kung saan nakahiga si Terence, malamig na ngumiti sa guard. Mas malakas ang aura niya kaysa sa guard. Guru. Hindi napigilan ni Terence na sabihin ang 2 salitang ito pagkatapos makita ang matandang nagligtas sa kanyang buhay sa pinakakritikal na sandali. Lear, dali-daling kunin si Luan, at magtago. Iwan mo ang lugar na ito sa iyong amo. Ang matandang ito ay ang kakaibang sky class na lalaking nakilala ni Terence pagkatapos ng pagsusulit. Hindi niya akalain na dito niya ito makikita, sa kanyang pinakamapanganib na oras. Habang nakahinga ng maluwag si Terence, medyo nag-aalala rin siya. Ang murang master niyang ito ay ang Sky Class Late Phase Peak, ngunit mukhang hindi siya masyadong matalino.
Tatakbo ba siya pagkatapos ng dalawang tama? Pagkatapos ay nasa panganib na naman sila ni Jelay. Nang marinig ng kakaibang lalaki ang tawag ni Terence at Jelay, kumislap ang mga mata ng ulo ng guard na may bakas ng hinala. Lear. Huang Year. Hindi ba't iyon ang pangalan ng 2 taong iyon? Kumikilos na naman ba ang sakit sa pag-iisip ng matanda, o ang 2 junior na nasa harapan niya ay parehong 2 taong nakabalat kayo? Napatingin ang head guard sa kakaibang heaven rank na lalaki sa kanyang harapan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. 2,246. Nang makitang malapit ng magtagumpay ang usapin, sa huli, isang Cheng Yaojin ang lumabas sa kalagitnaan. Ang lumang bagay na ito ay paminsan-minsan ay lilito sa bulubundukin ng Hulang Haote. Hindi naman sa hindi alam ng head guard ang tungkol dito, bagkus, alam na alam niya ito. Ito ay dahil ang kakaibang sky class na lalaki ay isa sa mga taong pinangasiwaan niya sa pagsubaybay. Gayunpaman, ang lumang bagay na ito ay baliw, at ang kanyang lakas ay nakakatakot. Naabot na niya ang tuktok ng sky class late phase peak, kaya hindi siya madaling pinukaw ng head guard, hinayaan siyang maglakad sa paligid ng bulubundukin. Ang taong ito ay hanggang siya ay sky class late phase peak, ngunit hindi siya masyadong alerto, at hindi niya napansin ang bantay na nanunood sa kanya. Kung tungkol sa paghahanap ng ilan pang tao upang makuha ang lumang bagay na ito, hindi ito naisip ng punong bantay. Ang susi ay ang kapwa ito ay napakahusay sa martial arts. Not to mention that it would be troublesome to capture him, even if they did, malamang hindi sila makakakuha ng anumang impormasyon. Ang mga salita ng taong ito ay hindi magkakaugnay, walang isang mahalagang punto. Mas mabuting hayaan siyang gumala sa bulubundukin. Kung ang bagay na iyon ay talagang itinago niya, marahil isang araw ay maaalala niya ito at mahanap ito, kung gayon ang punong bantay ay maaaring umupo at tamasahin ang mga bunga ng kanyang paggawa. Gayunpaman, ang hitsura ng kapwa na ito ngayon ay hindi isang magandang panahon, na naging sanhi ng labis na depresyon ng head guard. Malinaw na sinusubukan ng matandang ito na manindigan para kina Terence at Jelay, na pinilit ang gwardya na walang pagpipilian kundi labanan siya. Bagamat ang punong bantay ay direktang disipulo ng lugar na iyon at mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong eksperto sa parehong antas, ang lakas ng lumang bagay na ito ay ilang antas na mas mataas kaysa sa kanya, na nagpaparamdam sa kanya na hindi sigurado sa kanyang puso. Matandang lalaki, wala itong kinalaman sa iyo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng head guard. Lee, tutulungan ka ng iyong Panginoon na maghiganti. Kunin si Huang Year at umalis muna. May kuwebo doon, pwede mo akong hintayin doon. Habang nagsasalita ang kakaibang sky class, nagpakawala siya ng kakaibang tawa, itinaas ang itim na baras na bakal sa kanyang kamay, at binasag ito patungo sa bantay sa ulo. Ang napakalaking nagninangas na apoy na si Truchi ay nakabalot sa itim na obsidian rod at dumiretso sa ulo ng guard. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng guard, at wala siyang pagpipilian kundi itaas ang kanyang letigo upang matugunan ang pag-atake. Gayunpaman, gamaan ang loob niya nang makitang ang lumang bagay na ito ay hindi gumamit ng anumang martial arts techniques, ngunit lubos na umasa sa kanyang tunay na lakas upang kontrolin ang sandata, na nagpagan sa pakiramdam ng bantay. Boom! Muling nagsanib ang letigo at ang pamalo, na gumawa ng malakas na tunog na yumanig sa kalangitan. Ang banggaan ng makapangyarihang tunay na enerhiya ay nagdulot ng isang malaking paputok. Para sa isang oras, ang buhangin at mga bato ay lumilipad sa kalangitan. Napakalakas ng puwersa. Ginamit ni Terence ang pagkakataong ito para mabawi ang kanyang mga sugat, syempre, bahagi lamang iyon. Ang kanyang mga meridian at organ ay naayos, ngunit iyon ay para lamang matiyak na hindi siya mamamatay. Nabali pa rin ang kanyang mga tadyang, ngunit hindi iyon mahalaga, mas lalo lang siyang naging miserable. Sa tulong ng sky class na tao, natural na hindi mananatili si Terence dito at mamatay. Binuhat niya si Jelay at tumakbo sa direksyon na tinuturo ng sky class na lalaki kasama ang skybolt na baboy. Kailangan din ni Terence ng isang tahimik na lugar para gumaling. Ang letigo ng ulo ng guard ay nasugatan siya ng husto, at hindi siya makakahawak ng matagal kung hindi siya gumaling ng mabilis. Siya ay natural na hindi nang ahas na gamutin ang kanyang mga sugat sa lugar. Masyado siyang malapit sa head guard. Kung sinamantala ng matandang asong ito ang hindi nababantay ang estado ng kanyang amo at inatake siya, siya ay matatapos.
Gaya ng inaasahan, nakakita si Terence ng kuweba sa direksyon na itinuturo ng Sky-class na lalaki, at sa loob ng kuweba, may ilang simpleng kagamitan at bakas ng apoy. Parang dito nakatira yung Sky-class na lalaki. Kung iisipin, ang kakaibang tao na may ranggo sa langit ay dapat na pumunta dito upang hintayin ang kanyang disipulo pagkatapos ng paghihiwalay na iyon, at pagkatapos ay naramdaman niya ang tunay na pagbabago ng enerhiya na dala ng mga letigo ng ulo ng guard ngayon, kaya siya ay sumugod. Ayos ka lang ba? Tanong ni Terence matapos siyang ibaba. Ayos lang ako. Bakas lang sa braso ko. Mababaw lang na sugat. Are you okay? Umiling si Jelay. Kung hindi mo kaya kung pagalingin ka. Si Jelay ay nahihirapan sa loob habang nagsasalita siya ay nasa unang yugto pa lamang ng sining ng practitioner ng House Sun, na nangangahulugang kung hindi siya umunlad, isang tao lang ang kanyang mapapagaling sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at kung pagalingin niya si Terence, hindi na niya magagawang pagalingin ang sinuman. Ang kanyang relasyon kay Terence ay magiging malinaw para makita ng lahat. Gayunpaman, nakita ni Jelay na ang mga sugat ni Terence ay mas malala kaysa kahapon, ang kanyang dibdib ay bumagsak sa pag-atake ng guard. Sa ganang kanya, kahit na kayang pagalingin ni Terence ang kanyang sarili, hindi siya makakaligtas sa ganoong matinding pinsala sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ito iminungkahi ni Jelay. Ha! Pinagaling mo na ako. Paano ang kinabukasan? Nakangiting tanong ni Terence pagkatapos ng paghinto. I can't control the future. Sana lang walang mangyari sa'yo. Seryosong sabi ni Jelay. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kaseryoso. Kakayanin ko ang sarili ko. Ngumiti si Terence, hindi niya akalain na si Jelay ang magpapasya na gawin ang bagay na ito. Medyo naaliw siya, parang loyal na kaibigan ang babaeng ito, at hindi niya sinayang ang oras na pumunta rito. Kung hindi mo magawa, mangyaring ipaalam sa akin. Tumingin si Jelay sa pinsala ni Terence, nag-aalala pa rin. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang iikot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mabilis na pinagaling ang kanyang mga sugat. Kailangan niyang gumaling sa lalong madaling panahon, at bagamat mayroon siyang Sky-class late phase na Peak Master na lumalaban para sa kanya, hindi pa rin mapanatag si Terence. Hindi mapagkakatiwalaan ang master na ito paano kung tumakbo siya sa gitna ng laban, at hinanap sila ng gwardya. Mahihirapan sila ni Jelay. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang magpagaling muna, at pagkatapos ay tingnan kung pinatay ng kanyang amo ang head guard na iyon. Kung mayroon siya, pagkatapos ay magiging kalmado siya. Alam ni Jelay na gumaling si Terence, at hindi siya nang ahas na gambolain siya. Tahimik siyang nakaupo sa gilid, maingat na pinagmamasdan ang mga galaw ni Terence. Nang makita niyang lalong namumula ang mukha ni Terence, at ang kanyang mga tadyang na lumubog ay bumabawi sa bilis na nakikita ng mata, nakahinga ng maluwag si Jelay habang namamangha siya sa mga mahimalang kakayahan ni Terence. Si Terence ay mas makapangyarihan pa kaysa sa sining ng practitioner ng House Sun. Paano siya nakarecover sa ganoong kabigat na pinsala? Hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi mamamatay si Terence hanggat humihinga pa siya? Si Jelay mismo ay napatalon sa naisip. Hindi ba ito masyadong malakas? Narinig na niya ang mga kakayahan ni Terence noon, ngunit ang pagkakita nito sa sarili niyang mga mata ay nagpagulat pa rin sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, binuksan ni Terence ang kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang mga pinsala ay gumaling. 2,247. Ang kanyang pisikal na lakas ay nakabawi na rin sa sukdulan nito. Gayunpaman, hindi siya masaya. Sa halip, medyo nag-alala siya. Bakit hindi pa bumabalik si Master? Ang bantay ay Sky-class early phase, at ang kanyang Master ay Sky-class late phase peak. Ang pagkakaiba ng dalawa ay napakalaki. Sa madaling salita, wala sila sa parehong level ni Terence at ng guard wala sila sa parehong level, at ito ay isang one-sided fight. Gayunpaman, kalahating oras na ang lumipas, at hindi pa rin tapos ang kanyang amo sa labanan at matagumpay na nakabalik. Nag-aalala si Terence. Sky-class late phase peak, hindi naman ganoon kahirap pumatay ng Sky-class early phase, di ba? Noong ang Candy Girl, Althea, ay nagtatago sa pamilya Tang, siya ay napakasobra. Jelay, dito ka na lang, huwag kang lalabas. Pupuntahan ko si Master. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Siya ang nagbigay sa'yo ng mapa.
Nahulaan din ni Jelay ang pagkakakilanlan ng lalaki. Oo, siya yon. Kalahating oras na at hindi pa rin siya bumabalik. Baka ma-accident siya. Seryosong tumango si Terence. Kung ganoon, mag-ingat ka. Gusto sana ni Jelay na sumama sa kanila, ngunit napagtanto niya na magiging sayang kung pupunta siya, magiging pabigat lang siya, kaya sumuko siya sa ideya. Pagdating ko doon, magpapakawala ako ng mahabang alulong kapag may nangyaring masama. Pagkatapos, dadalhin mo ang baboy na Skybolt pababa ng bundok at magkubli sa kuweba ng Leon ng Great Fire. Sabi ni Terence. Ito. Talagang ayaw ni Jelay na tumakas mag-isa. Makakatakas lang ako kung tumakas ka. Huwag kang mag-alala, makakabalik talaga ako, pero natatakot ako na baka masugitan ako hanggang sa puntong hindi ko na kayang pagalingin ang sarili ko. Kailangan ko pa ring umasa sa iyo. Sabi ni Terence. Namula si Jelay, pero pumayag. Totoo kung mananatili siya rito, hindi niya matutulungan si Terence, at magiging pabigat lang siya sa kanya. Hindi ito ang oras para hayaan siyang magalit sa kanya, kaya pumayag siya. Sa sandaling lumabas si Terence sa kuweba, sinimulan niyang i-compress ang energy bomb kung sakali. Ngayong nakarecover na siya sa pinakamataas na kondisyon, handa na siyang mag-compress ng mas malaking energy bomb. Siyempre, hindi masyadong mabilis ang paglalakad ni Terence pagkalabas niya sa kuweba, mabagal siyang naglakad dahil maingat siya sa bawat hakbang niya. Palagi niyang pinagmamasdan ang kanyang paligid at nararamdaman ang mga pagbabago sa espasyo ng Jade. Kung ang espasyo ng Jade ay magbibigay ng kahit na pinakamahinang mga senyales ng babala, aalertuhan ni Terence si Jelay. Naglakad si Terence hanggang sa bulwagan sa tuktok ng bundok, ngunit walang panganib. Habang papalapit siya, mas narinig niya ang ingay ng away. Sa hitsura nito, hindi pa natapos ang labanan sa pagitan ng kanyang kakaibang Heaven Rank Master at ng Head Guard. Dahil dito, medyo nalito si Terence, ang pagkakaiba ng lakas ay napakalinaw, bakit hindi pa natapos ang labanan pagkatapos ng kalahating oras? Baka may bagong kalaban na sumali. O may kakayahan ba itong headguard na ito na labanan ang mga kaaway na mas mataas sa kanyang antas? Gayunpaman, kahit na may kakayahan siyang labanan ang mga kaaway na mas mataas sa kanyang antas, hindi ba't masyadong malakas ang kakayahang ito? Sky Class Early Phase at kaya niyang labanan ang Sky Class Late Phase Peak. Sa pag-iisip na iyon, binilisan ni Terence ang kanyang mga hakbang at sa wakas ay nakarating muli sa tuktok ng bundok, nakita lamang ang Sky Class man at ang gwardya na nag-aaway. Ang tao, o ang dalawa mula noon, walang bagong kaaway na sumasali sa laban. Ang ibig sabihin ba noon ay may kakayahan ang head guard na labanan ang Sky Class Late Phase Peak? Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, may napansin si Terence na kakaiba at nakasimangot. Tunay na malakas ang bantay, talagang mas malakas siya kaysa sa mga elder ng Sky Class mula sa mga nakatagong bahay, ngunit wala pa rin siyang kakayahang lumaban sa Sky Class Late Phase Peak. Sa sandaling ito, nagawa niyang labanan ang kakaibang Heaven Rankman sa isang pagtigil dahil kahit na ang kakaibang Heaven Rankman ay nandoon, hindi niya alam kung paano gumamit ng anumang martial skills. Hindi niya alam kung nakalimutan na niya, o sadyang hindi niya naisip na gamitin ito, ngunit ibinuhos lang niya ang totoong chi sa itim na profound iron rod sa kanyang kamay upang labanan ang malambot na letigo ng guard. Sa ganitong paraan, ang isang panig ay ganap na gumagamit ng tunay na chi upang lumaban, at ang kabilang panig ay gumagamit ng napakahusay na kasanayan sa militar, na bumubuo sa maraming puwang at pagkukulang ng bantay. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay tila may mali sa isipan ng kakaibang ranggo ng langit. Hindi masyadong maliwanag ang kanyang isip, at nakaapekto rin ito sa bilis at galaw ng kanyang reaksyon. Sa gilid ng headguard, may napakalinaw na utos. Sunod-sunod na galaw, tuloy-tuloy at walang katapusan. Pagkatapos ng unang galaw, susunod ang susunod na galaw. Ngunit muli niyang tinitigan ang kakaibang Heaven Rankman, ganap siyang nakikipaglaban sa gulo, nang walang anumang utos, tumatama kung saan man niya naisip. Patuloy na umiling si Terence. Sandali pa lang siya dito, pero sunod-sunod na nataman ang kakaibang lalaking ranggo sa langit. Kung hindi dahil sa kanyang tyrannical strength, baka natalo na siya ng headguard at hindi pa siya makakapit hanggang ngayon. Mabuti na lang at matibay ang pundasyon niya at nandoon ang lakas niya. Kahit medyo na-overwhelm siya, hindi siya magpapatalo. Ngunit si Terence, bilang isang bystander, ay nag-aalala hindi ito matutuloy, at siguradong matatalo ang Sky Class man. Maaaring siya ay Sky Class Late Phase Peak,
ngunit wala siyang taktika sa labanan o kasanayan sa militar, at umaasa sa kanyang lakas upang lumaban. Sa ngayon, siya ay nasa bingit ng kamatayan. Kung lumipas ang oras at may nakitang butas ang headguard, posibleng masugitan ito ng husto o mapatay pa. At malinaw na nakita ito ng headguard, at hindi lumaban sa kakaibang lalaking Rango sa langit, ngunit sa halip ay palihim na naglunsad ng palihim na pag-atake sa gitna ng laban, habang maginhawang hinahanap ang kahinaan at pagbubukas ng kakaibang Rango ng langit, na naghahanda na bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok kapag hindi siya handa. Nakita ng gwardya ang pagbabalik ni Terence, ngunit wala siyang pakialam. Si Terence ay isang patay na tao sa kanyang mga mata kahit na hindi niya ito nasaktan, ang mga galaw ni Terence ay hindi makakaapekto sa gwardya. Kaya't hindi siya natatakot na tumulong si Terence, ito ay isang labanan sa pagitan ng Sky Class Masters, at ang isang Earth Class ay hindi makakatulong, sila ay magpapalala ng mga bagay. Kung masangkot si Terence, maaaring bumalik pa ang Sky Class para protektahan siya, at iyon ay magbibigay ng pagkakataon sa guard na umatake. Naniniwala ang gwardya na si Terence ay hindi isang tanga para masangkot sa isang labanan sa ganitong antas. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang walang takot na pakikipaglaban sa kakaibang lalaking Rango sa langit. Ang pangamba at takot na naramdaman niya noong una silang mag-away ay matagal nang itinapon sa hangin. Sa kanyang palagay, ang pagkatalo o pagpatay man lang sa kakaibang Heaven Rank man ay sandali lamang. At si Terence na bumalik sa kanyang pinto ng mag-isa ay ang pinakamagandang bagay, kailanman hindi na niya kailangan panghanapin si Terence matapos patayin ang Sky Class na lalaki, at ang maliit na lalaki ay bumalik upang mamatay. Kung ikukumpara sa pagiging carefreeness ng Sky Class na lalaki, mas mabigat ang puso ni Terence na makitang natatalo ang Sky Class na lalaki. 2,248 Maaaring patayin ng kakaibang Mingtian Rankman ang headguard, ngunit mayroon siyang mga problema sa pag-iisip. Sa sandaling ito, hindi naging madali para sa kanila na lumaban hanggang sa tabla. Gayunpaman, ang kurbatang ito ay kamag-anak din. Tinatayang hindi nagtagal, ang kakaibang lalaking Rango ng langit ay susupilan ng headguard. Ang hula ni Terence ay mabilis na nakumpirma, ang Sky Class na lalaki ay hindi pa matatalo, ngunit ang kabiguan ay sandali lamang. Kinailangan ni Terence na pabilisin ang compression ng energy bomb. Kung maaari niyang tipunin ang lahat ng dalisay na enerhiya sa kanyang katawan at i-compress ito sa isang bomba ng enerhiya, ang kapangyarihan ay lubos na nakakatakot. Noong nakikipag-away siya kay Mazu, mas mahina siya kaysa ngayon. Sa oras na iyon, ang bomba ng enerhiya na nakondensed mula sa lahat ng kanyang lakas ay medyo nakakagulat. Kung inipon niya ang lahat ng kanyang purong enerhiya at i-compress ito sa isang energy bomb ngayon, ang kapangyarihan ay magiging mas nakakagulat. Hindi binalak ni Terence na magpigil kapag nakikipag-usap sa gwardya na ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang makakaya, kahit na masakit ang kanyang mga meridian. May dala pa rin siyang skybolt na baboy, at kahit hindi ito gumana, magagamit pa rin niya ang apoy na lion cubs at leon. Nawala man sa kanya ang lahat, nasa kanya pa rin ang kanyang kasintahan, na si Jelly, na maaaring magpagaling sa kanya. Hindi kailangang mag-alala ni Terence tungkol sa anumang bagay. Malamig na tawa ng guard sa loob habang nakatingin sa Sky Class na pinaglalaroan niya. Paano kung ikaw ay Sky Class late phase peak? Nasisiraan na sila ng bait, hindi pa ba sila natalo sa kanya? Ang palihim na pag-atake ng guard ay paulit-ulit na matagumpay, at kahit na ang kakaibang Heaven Rank man ay napakalakas, siya ay nakaranas din ng isang tiyak na pinsala, at ang kanyang mga galaw ay naging matamlay, lalo na ang kanyang mga binti. Paulit-ulit na siyang hinampes ng malambot na letigo ng guard. Noong una, wala lang, pero pagkaraan ng ilang ulit, nasugatan ang mga paa ng kakaibang Heaven Rank na lalaki, at natural na naapektuhan ang bilis ng paggalaw nito. Gayunpaman, hindi makakilos ng padalos-dalos si Terence kahit na nag-aalala siya. Matagal nang nakompress ang kanyang energy bomb, at kalahati lang ang nakakompress. Isa na siyang Earth Class mid-phase na ngayon, at kakailanganin ng mas maraming oras para i-compress ang lahat ng G sa isa. Kaya naman, napapanood lang ni Terence habang paulit-ulit na tinamaan ang Sky Class na lalaki, ngunit wala siyang magagawa. Baliw na matanda, pwede kang mapunta sa impyerno. Nanginginig ang kanang kamay ng ulo ng guard, at ang malambot na letigo ay muling humampas patungo sa kakaibang langit na may Rango sa mga binti ng lalaki. Ito ang kahinaan na nakita niya.
Ang kakaibang Heaven Rank man ay malamang na nakalimutan ang kanyang martial skill, at walang kaayusan sa laban, ganap na umaasa sa kanyang individual na valiance. Kaya kung ang kanyang mga binti ay nasugatan o nabali man, na nakakaapekto sa kanyang mga paggalaw, siya ay magiging isang tupa na naghihintay na katayin sa kanyang mga mata. Hindi ito masyadong inisip ng kakaibang Heaven Rank na lalaki, at itinaas lamang ang itim na profound iron rod sa kanyang kamay para harangin ang malambot na letigo ng guard, ngunit hindi niya alam na ang pagkilos ng guard ay isang pagkukunwari lamang. Hindi sinalubong ng malambot na letigo ang pag-atake ng itim na malalim na bakal na si Rod, at sa halip, na may mahinang alon, nalampasan nito ang kanyang harang, at mula sa ibang direksyon, mabangis na humampas sa kanyang mga binti. Ang ikalabindalawang galaw ng galit na dagat at ligaw na alon. Sa hakbang na ito, ginamit ng headguard ang 100% ng kanyang kapangyarihan, kahit na hindi nag-aatubiling gamitin ang ikalabindalawa na anyo ng galit na mga alon ng dagat, na isang pag-aaksaya ng pisikal na lakas. Bilang isang Sky Class early phase, nakakabilib na magagamit niya ang ikalabindalawang anyo ng isang martial skill, ngunit hindi nakakagulat na nanggaling siya sa lugar na iyon. Mag-ingat ka, Master! Hindi napigilan ni Terence na sumigaw sa eksena, ngunit huli na ang lahat. Gaano kabilas ang isang Sky Class Master, kahit na siya ay nasa maagang yugto lamang. Nakita ni Terence ang kanyang intensyon at binalaan siya, ngunit huli na ang lahat. Ang bilis ng reaksyon ng kakaibang lalaki ay masama, at pagkatapos marinig ang mga salita at reaksyon ni Terence, nag-alinlangan siya sandali, at sinaktan siya ng gwardya. Bang! Sa isang malakas na putok, sumambulat ang dugo mula sa binti ng Sky Class na lalaki, at ang maladagat na aura ng headguard ay nakaapekto rin kay Terence, na nasa malayo. Siya ay tinangay ng marahas at malakas na chi, at ang kanyang katawan ay umindayog, bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, si Terence ay nasa malayo, at ang pag-atake ng guard ay nakadirekta sa kakaibang Sky Class na tao, kaya karamihan sa mga chi ay tumama sa kakaibang Sky Class na tao. Walang gaanong epekto si Terence. Gayunpaman, ang kakaibang lalaking may ranggo sa langit ay hindi gaanong magaling. Direkta siyang nataman sa lupa, na nagpakawala ng hindi napagkasundo ang hiyawan at dagendong. Paano ba? Ang galing, baliw na matanda. Simula pa lang ito. Lumakas ang kumpiyansa ng ulo ng guard pagkatapos magtagumpay ang kanyang pag-atake. Kahit na ikaw ay Sky Class na late phase peak, kaya pa rin kitang pagodin hanggang kamatayan. Sa kasalukuyang stamina ko, kahit paano ay magagamit ko pa ang 12th form ng 5 beses, kaya mo ba yan? Bagamat nasira ang isipan ng kakaibang Heaven Rank ng tao, hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng kanyang kaaway. Nanginginig siyang tumayo, winawagayway ang kanyang itim na pamalo at binasag iyon patungo sa mukha ng ulo ng guard sa galit. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang ikalabindalawang anyo ng martial skill ay medyo tumalon sa antas at nangangailangan ng ilang oras upang maipon ang chi, ang headguard ay talagang gustong bigyan siya ng isa pang suntok ng ikalabindalawang anyo ng Furious Sea Wild Waves at talunin ang matandang baliw hanggang sa hindi na siya makabangon. Ang ikalabing-isang galaw ng galit na dagat at ligaw na alon. Hindi niya maaaring gamitin ang ikalabindalawa na anyo ng sunod-sunod, ngunit magagamit niya ito kasama ng ikalabing-isa na anyo, isang mabilis at isang mabagal, at maaari pa rin niyang patayin ang kakaibang lalaking ranggo sa langit. Ang kakaibang lalaki ay nasugatan na, at ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay hindi matatag. Ang itim na baras na bakal sa kanyang kamay ay nabalot ng malambot na letigo ng gwardya sa ulo, at sa isang pag-ikot, siya ay direktang itinapon palabas at mabigat na bumagsak sa lupa. Nagpapanik si Terence. Ang ikalabindalawang anyo ng rumaragasang dagat ang susi sa pagkapanalo sa labanang ito. Ang mga binti ng Sky Class na lalaki ay lubos na nasugatan, at kahit na halos hindi na siya makatayo, masasabi ni Terence na pinipilit ng lalaki ang kanyang sarili na kumapit. Malamang nabali ang kanyang mga buto sa binti. Kung magpapatuloy ito, ang kakaibang Heaven Rank na tao ay hindi makakatagal ng higit sa ilang galaw bago matalo. Isipin mo, matatawag pa bang eksperto ang isang ekspertong walang paa? Ang isang normal na Sky Class late phase peak ay maaaring may iba pang paraan upang harapin ito, ngunit ang kakaibang Sky Class na lalaking ito ay may problema sa pag-iisip, malamang na mabugbog siya kapag nawala ang kanyang mga binti. Gayunpaman, kahit gaano kabalisa si Terence, ang kanyang purong enerhiyang bomba ay nakompres lamang ng 2 katlo. May natitira pang 1 katlo ng purong enerhiya, at si Terence ay hindi nang ahas na kumilos.
Kung walang epekto ang pag-ataking ito sa head guard, dito talaga ililibing ang pares ng Master and Disciple na ito. Sa pag-iisip na iyon, si Terence ay nag-alinlangan saglit, ngunit naglabas pa rin ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa, nagbuhos ng isang tableta at inilabas ito sa kanyang bibig. Ito ang Extreme Golden Energy Pill na ipinagpalit ni Terence sa Hidden House Tang sa Hidden House Summit. Matapos itong ubusin, maaari nitong mapataas ang bilis ng sining ng isang practitioner. 2,249. Ang kulang kay Terence ngayon ay oras. Hanggat binibilasan niya ang sining ng practitioner, tataas din ang bilis ng pag-compress ng kanyang chi. Hindi ito kinain ni Terence noon dahil ayaw niya hindi niya ito gagamitin maliban kung ito ay sitwasyon sa buhay o kamatayan. Ang Golden Energy Pill ay isang level 1 lang na tableta, at sa mga kasanayan ni Jenny, kaya niyang gawin ito ng maramihan, ngunit ang nagpahalaga dito ay hindi dahil mahirap itong gawin, ngunit ang isa sa mga sangkap ay lubhang mahalaga. Siyempre, ang pagpapahalagang ito ay kamag-anak lamang. Sa Hidden House Tang, maaaring hindi ito gaano, ngunit kay Terence, itinatangi niya ito. Ito ay dahil lamang sa ang halamang ito ay monopolyo ng Sky Elixir Sect, at ang mga halamang gamot na lumabas sa palengke ay mga halamang tuyo sa araw. Kung wala ang mga buto, kahit na ang matandang Lin ay hindi maaaring linangin ang mga ito sa mga batch. Ang pinakamalaking pinagmumulan ng kita ng Sky Elixir Sect ay mula sa pagbebenta ng mga likas na kayamanan, mga halamang gamot, at mga natapos na elixir. Ito rin ang dahilan kung bakit lumaki ng husto ang Sky Elixir Sect. Nagmonopolyo sila ng maraming mapagkukunan sa mundo ng paglilinang, at mahirap para sa kanila na hindi umunlad. At kaya, kapag naubos na niya ang golden pill na ito, wala nang matitira si Terence. Hindi siya pwedeng humingi ng karagdagang sangkap sa Sky Elixir Sect. Sa pag-iisip na iyon, nagsimulang magsisi si Terence sa kanyang desisyon dapat nagpalit siya ng mas maraming materyales para sa Golden Energy Pill noong nakikipagpalitan siya ng impormasyon sa tamang panho. Ngunit hindi inakala ni Terence na magkakaroon ng sangkap na panggamot na monopolyo ng Sky Elixir Sect. Nang lumabas si Terence sa pagkakataong ito at inayos ang kanyang mga gamit ay naisipan niyang hanapin ang recipe para sa Golden Energy Pill, ngunit hindi niya inaasahan na malaman na ito ay ang Golden Energy Pill. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, gaano man kabihira ang matinding ginintoang na ito, kailangan niyang kainin ito. Kung hindi, mamamatay siya. Ang 12 galaw ng galit na dagat at ligaw na alon. Sinamantala ang kakaibang Heaven Rank man na bumagsak sa lupa, kagagaling lang ni Xin Chi ng headguard, at muli niyang isinaaktibo ang 12 anyo, galit na kagat ng dagat. Ang malambot na letigo na nakabalot sa berdeng Xin Chi ay muling walang awang hinampas sa kakaibang lalaking may ranggo sa langit. Nag-aalala si Terence, ngunit hindi niya ito pinigilan. Mabilis niyang inayos ang pil at patuloy na ginamit ang kanyang chi para i-compress ang energy bomb. Tunay na epektibo ang Golden Dawn. Biglang napagtanto ni Terence na ang bilis ng sining ng kanyang practitioner ay nad-oval. Hindi nakakagulat na tinawag itong Golden Dawn. Ito ay talagang nagtulak sa lakas ng katawan sa limitasyon. Bang! Ang malambot na letigo ay dumapo sa kakaibang langit na nagre-ranggo sa katawan ng tao, at muling sumabog sa makapal na ambon ng dugo. Ang kakaibang lalaking may ranggo sa langit ay nagpakawalan ng nakakapangdugo na sigaw, at sa bahagyang galit at ayaw, siya ay sumuray-suray na bumangon mula sa lupa. Gayunpaman, lumuwa siya ng isang subo ng dugo, at malinaw na hindi magaan ang kanyang mga sugat. Sa pagkakataong ito, ang 12 na estilo ng gwardya ng galit na mabangis na alon ng dagat, ang kakaibang Heaven Rank na lalaki ay walang oras na harangin ito, at ito ay ganap na nabasag sa kanyang katawan, paanong ang kakaibang Heaven Rank man ay magsaya. Nanginginig ang nanginginig niyang katawan sa kinauupuan bago niya nagawang pakalmeyan ang sarili. Lubhang miserable at mapatla ang buong mukha niya. Baliw na matanda, hindi masama ang lasa na ito, tama ba? Masarap ba sa pakiramdam? Malamig na tumawa ang guard, a Sky-class late phase pick, and you've been beat to such a sorry state by a Sky-class early phase, hahaha. Sobrang savage ang tawa ng guard. Bago ito, hindi niya akalain na kaya niyang talunin ang kakaibang Heaven Rank sa ganoong kaawa-awang estado. Napuno ng puot ang mga mata ng Sky-class na lalaki, at kahit masakit ang katawan, pinilit niyang tumayo. Gayunpaman, sa sandaling tumayo siya, bigla siyang may naalala at bumaling kay Terence, Lear, bakit ka bumalik?
Tumakbo ka ngayon, dalhin mo ang maliit na rupa baba ng bundok at tumakbo sa malayo. Huwag kang mag-alala sa akin. Bagamat mayroon siyang ilang mga problema sa pag-iisip at hindi gaanong matalino, nakikilala pa rin niya ang pagkakaiba ng kaibigan at kalaban. Napakalinaw din niya sa sarili niyang sitwasyon. Kahit na ang antas ng ulo ng guard ay mas mababa kaysa sa kanya, hindi siya mapapantayan para sa kanya sa pamamagitan ng pag-asa sa Katanji tangi ng kanyang martial skills. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, nakalimutan na niya kung paano i-activate ang kanyang Wildfire Fist at magagamit lamang niya ang kanyang Zinchi para labanan ito. Bukod dito, dahil ang kanyang isip ay hindi masyadong maliwanag, ang kanyang bilis ng reaksyon ay naging mas mabagal, kaya siya ay nagdusa ng isang malaking pagkatalo at natalo sa isang gulo. Ngunit hindi mahalaga kung natalo siya, kailangan niyang hayaang makatakas si Terence. Walang makakatakas. Ngumisi ang head guard at itinaas ang kanyang kamay, ang malambot na letigo sa kanyang kamay ay muling tumama patungo sa kakaibang lalaking ranggo ng langit, ang ika-11 galaw ng galit na dagat at ligaw na alon. Ang ika-11 at ika-12 na anyo ay ginamit ng magkasama, at sila ang mga mahiwagang sandata ng head guard na paulit-ulit na sinubukan at nasubok, na nagpapahintulot sa kanya na talunin ang kakaibang lalaking ranggo sa langit hanggang sa puntong hindi na siya makabalik. Bang! Bagamat sinubukan ng kakaibang heaven rank na lalaki ang kanyang makakaya na gamitin ang itim na bakal na bara sa kanyang kamay para harangin, dahil sa sobrang pagkonsumo ng kanyang pisikal na lakas, at sa mabibigat na internal na pinsalang dinanas niya, hindi siya ang kalaban ng ulong guard. Ang kanyang buong katawan ay muling pinalipad, at bumagsak sa lupa na may putok. Ang sakit sa kanyang dibdib at ang pagkaubos ng kanyang lakas ay naging dahilan upang malabo ang kanyang paningin. Tiningnan niya si Terence, na nakaupo pa rin sa lupa na parang matandang monghe, at ang gwardya na nagtataas ng letigo na may malamig na ngiti. Ang lalaking Sky Class ay hindi maaaring sumuko. Disciple, tumakbo ka. Ano ang pinagtatawanan mo? Ang Sky Class na lalaki ay umungal kay Terence sa galit at pagkabigla. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng lakas sa pagsasalita. Malapit na siyang magtagumpay. Baliw na matanda, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ang head guard ay nagpakawala ng kakaibang sigaw, at ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa, ang kanyang buong katawan ay lumilipad patungo sa direksyon ng kakaibang lalaki na may ranggo sa langit. Itinaas ang malambot na letigo sa kanyang kamay, at patuloy niya itong iwinawagayway sa hangin, buong pagmamalaking nakatingin sa kakaibang lalaking ranggo ng langit sa lupa na malapit ng mamatay sa ugali ng isang victor. I'm just a Sky Class early phase, and I beat a Sky Class late phase peak like a dog, haha. If word got out, it'd be a joke in the world of practicing. Pagkatapos sabihin iyon, naghanda ang head guard na gamitin ang ika-12 estilo ng Furious Sea Wild Waves. Talagang maaari niyang kumpirmahin na kung ang estilong ito ay ginamit, kahit na ang kakaibang tao sa ranggo ng langit ay hindi mamatay, hindi siya malalayo dito. Kahit na mayroong isang spirit pill, imposibleng mailigtas siya. Nakita ng Sky Class na lalaki na hindi tumatakbo si Terence, at sumakit ang kanyang puso. Pinilit niyang bumangon, handang makipaglaban dito sa gwardya, ngunit hindi niya alam kung gaano iyon kapaki-pakinabang. Ikaw. Matatanggap mo ang iyong kabayaran sa lalong madaling panahon. Galit na umungal ang kakaibang lalaking ranggo ng langit. Retribution. Tama ka, maya-maya pa, pero wala kang dapat alalahanin. Matandang baliw, ipapahatid mo na kita ng mahal mong alagad. Malamig na tumawa ang head guard at akmang sasalakayin. Ang ika-12 galaw ng galit na dagat at ligaw na alon. 2,250. Mag-ingat ka, Master. Naipit na ni Terence ang lahat ng chi sa kanyang katawan sa isang napakalakas na bomba, at tumayo siya ng walang tigil kahit isang segundo. Sinigawan niya ang Sky Class na lalaki at bumaling sa guard, "Old dog, it my move." Bakit maaabala ang head guard kay Terence? Naranasan na niya ang pinakamalakas na galaw ni Terence, ngunit sapat pa rin iyon para magdulot ng kaunting pinsala sa kanya, at hindi ito masyadong makakaapekto sa kanya. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang patayin ang lalaking Sky Class. Hanggat ang paglipat na ito ay ginamit, ang Sky Class na tao ay walang puwang upang lumingon. Nag-alinlangan siya, ngunit hindi huminto, at ang malambot na letigo ay dumaloy pa rin patungo sa langit classman, na iniwang nakabukas ang kanyang likod para kumilos si Terence.
Bagamat maaaring bigyan siya ni Terence ng isa pang magaan na pinsala, sulit ito kumpara sa pagpatay sa lalaking Sky-class na ito. Ang ikinatuwa ng gwardya ay hindi tumakas si Terence, ngunit kinuha niya ang pagkakataong atakihin siya. Hindi ba niya alam kung ano ang ibig sabihin ng isang mantis na sinusubukang harangan ang isang kotse? Napabuntong hininga si Terence habang pinagmamasdan ang malambot na letigo na lumilipad patungo sa langit class freak. Tila hindi na niya mababago ang isip ng malaking mata na guard, ngunit ayos lang hinayaan niya itong ipadala ang Sky Class Freak na lumilipad. Kung hindi, baka sumabog ang energy bomb at maapektuhan siya. Hanggat nabubuhay pa ang Sky Class na lalaki, tiwala si Terence na may iligtas niya siya. Kung iisipin, hindi madaling mamatay ang isang Sky Class late phase peak, di ba? Sa pag-iisip na iyon, sumugod si Terence patungo sa guard, ngunit upang hindi masayang ang kanyang enerhiya at makagawa ng pinakamalakas na epekto, handa si Terence na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang pasabugan ang energy bomb ng malapitan. Inilabas ni Terence ang energy bomb sa kanyang kamay habang pinagmamasdan ang Sky Class na lumilipad palayo. Matandang aso, tama ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Ihahatid na kita ngayon. Mamatay. Pagkatapos sumigaw ni Terence, mabilis na umatras ang kanyang katawan, at isang nakakabinging pagsabog ang nagmula sa lugar kung saan nakatayo si Terence. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa Great Hall sa tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, ang buong bulubundukin ng Wulang Haute ay nanginginig ng husto. Ito ang pangalawang pagkakataon ni Terence na gumawa ng isang kumpletong bomba ng enerhiya, at hindi niya inaasahan na ang epekto ay magiging mas malakas kaysa sa unang pagkakataon. Ang malakas na pagsabog ay parang isang pagsabog ng bomba atomika. Sa isang iglap, isang napakalaking at nakakatakot na enerhiya ang pinakawalan. Ang isang ulap ng kabute ay direktang tumaas mula sa lugar ng insidente. Ang mga berdeng ladrilyo, lupa, at mga guho ay natangay lahat, nagpapadala ng buhangin at mga bato na lumilipad sa kalangitan. Ang buong hall ay tila tumigil sa pag-iral sa sandaling ito. Ito ay ganap na naging mga fragment na lumipad sa kalangitan. Kung tungkol sa lugar kung saan nakatayo ang head guard, hindi man lang malinaw dahil sa alikabok. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa head guard. Ang katawan ni Terence ay nasa labas ng gitna ng pagsabog. Naranasan na niya ang isang malaking pagsabog noon at mas marami siyang karanasan kaysa kay Mazu, ngunit kahit ganoon, apektado pa rin siya at malubhang nasugatan. Bagamat ang mga pinsala ni Terence ay hindi kasing seryoso ng huling pagkakataon, ang kanyang mga meridian ay nabasag pa rin. Gayunpaman, hindi nahimatay si Terence. Tumingin siya sa gitna ng pagsabog na may maputlang mukha, pinapanood ang ulap ng kabute na tumataas mula sa epekto ng pagsabog. I wonder kung patay na ang head guard. Inilagay ni Terence ang kanyang buhay sa linya sa pagkakataong ito kailangan niyang sisihin ang kanyang malas kung hindi mamatay ang head guard. Ang kakaibang heaven rank ay nataman kanina, at dahil nawalan siya ng lahat ng kanyang pisikal na lakas at malubhang nasugatan, hindi man lang niya ito sinubukang harangan at direktang pinalipad. Ito ang nagbigay daan sa kanyang katawan na makalayo sa hanay ng bulwagan, at bagamat nakadikit ang kanyang mga ngipin at kumapit, alam niyang hindi siya makakahawak ng matagal. Ang kanyang mga panloob na organo ay nabasag lahat at ang kanyang mga meridian ay halos lahat ay sira. Gaano man karaming elixir ang kinuha niya, walang paraan para mailigtas siya. Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng kanyang alagad at itinaas ang kanyang ulo ng ayaw. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang nakagigimbal na eksena. Mula sa kinaroroonan ng gwardya at Terence, isang nakakabinging pagsabog ang dumating, na sinundan ng ulap ng kabute. Ang Sky Class na lalaki ay hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit maaari niyang hulaan na si Terence ay malamang na may planong magpakamatay. Nagdala ba ang taong ito ng nuclear weapon sa bundok? Hindi makita ang sitwasyon, ang kakaibang lalaking ranggo sa langit ay nababalisa, ngunit ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Ang makapal na usok. Sa wakas ay nagkalat. Tumigil na rin ang pagyanig ng bundok. Ang lumilipad na buhangin at mga bato ay natangay na rin. Isang napakalalim na hukay ang lumitaw sa lugar kung saan naganap ang labanan sa bulwagan. Inubos ni Terence ang lahat ng kanyang lakas at nasugatan ng husto, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad patungo sa hukay. Dumating siya sa gilid ng hukay, at ang ikinagulat niya ay ang gwardya. Buhay pa pagkatapos ng napakalaking pagsabog. May kakayahan talaga itong lalaking ito.
Gayunpaman, si Terence ay hindi nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Dahil, sa sandaling ito, hindi na matatawag na tao ang head guard. Matagal nang nawala ang kanyang mga braso at binti, at may malaking buta sa kanyang tiyan. Puno na rin ng dugo ang ulo niya. Malamang na ginamit niya ang kanyang tunay na enerhiya upang manatili sa kanyang huling hininga, at mamamatay siya sa ilang minuto. Matandang aso, ano ang pakiramdam mo? Komportable, tama. Malamig na ngumiti si Terence sa gwardya sa hukay. Tumingin ang gwardya kay Terence, ang kanyang madilim na mga mata ay puno ng ayaw at pagkalito. Hindi siya makapaniwala na si Terence, isang Earth-class mid-phase, ay maaaring gumamit ng napakalakas na galaw. Ano ang paglipat na ito? Kahit nalilito, nabigla, at nagalit, hindi siya naglakas loob na magsalita. Natatakot siya na kung ibukan niya ang kanyang bibig, iluwa niya ang kanyang tunay na chi at mamatay kaagad. Ipinantasya niyang may pupunta sa bundok para iligtas siya sa sandaling ito. Kung narito ang kanyang mga kapwa-alagad, dapat niyang sabihin sa kanila ang mahalagang balitang ito. Itong Earth-class mid-phase sa harap niya kailangan niyang tanggalin siya kahit anong mangyari. Masyado siyang halimaw at napakalakas. Kung hahayaan siyang lumaki, ang istruktura ng martial arts world sa cultivation world ay maaaring magbago ng malaki. Ang batang ito ay hindi maaaring iwanang buhay. Isang Sky-class early phase na binubugbog na parang aso ng isang Earth-class mid-phase, hindi ba napakaganda? Tumingin si Terence sa gwardya na nasa harapan niya, nga pala, mas masahol ka pa sa aso. Mapapadyak ka ng aso ko hanggang mamatay sa isang paa. Kumakabog ang dibdib ng guard habang nakatingin kay Terence sa gulat at galit, ngunit wala siyang sinabi. Sobrang agrabyado ka, no? Gusto mong malaman kung paano kita natalo, di ba? Sabihin mo sa akin kung saan ka galing at ang relasyon mo sa pamilya Tegan, at sasabihin ko sa iyo kung paano kita natalo. Sabi ni Terence na may malamig na ngiti. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.